Hello po ulit sa inyo sa mga nanonood po sa channel po ng anak ko na si Santi about his exciting life journey with autism spectrum disorder. At today po, maglilipat na po kami at lilipat na po kami doon sa bahay na matatawag namin talagang home na kasi nakapag-mortgage na po kami dito sa UK. At ngayon nag-ayos pa kami ng mga gamit namin na dadalhin. Yan, nagbaboxes na kami at marami pa dito. Yan, so marami pa kaming aayusin. Mamaya dadating yung movers ng around 5 o'clock para kunin na yung ating gamit. Na-disassemble ko na yung kama namin, tsaka dito ko nalang nilagay para madali lang kunin ng movers. Tsaka hindi na siya naka-built na as kama. Bali, tinanggal ko na yung headrest tsaka yung dun sa bahagi ng sapaanan para at least madali lang siyang kunin. At ito, yung mga laruan pa namin ni Santi. Yan. Bali, babalikan ko lang yung mga ganito, yung mga laruan namin kasi hindi ko lang papasama doon sa movers kasi baka mabagsakan o madaganan, masira eh. Tapos yan pa yung pinagbihisa namin ni Santi. Kita pa yung mga underwear ni Santi. Yan. And then dito sa kwarto, yan, yung mga maleta natin. Yan. At ito pa yung mga laruan. Yan, binox ko lang. Yan. Para babalikan ko na lang, hindi ko lang siya isasabay kasi makakrush siya dun sa sa mover do sa van nila. Itong bed rings natin, gagawin ko, gumagamit kami ng ganito para at least na-compress siya, madali lang din siya buhatin. Itong isa kasi may butas, meron pa naman si Mami, papalitan ko na lang at i-arrange ulit namin kasi sira tong plastic na to. Nawawala yung niya, yung pagkakasuction nung air sa loob kaya bumalik lang siya sa dati. Yan. Konti lang naman yung mga gamit natin. Ang mabigat lang talagang dalhin, yung mga mattresses, tapos yung cabinets, and syempre yung yung tables. Tsaka ito may table din tayo dito. Yan, yung computer tables, tsaka ito mga cabinets nga. Gaya nga sabi ko. Dito punta tayo sa kusina. Yan, yung mga chair nga. Tapos, di-disassemble ko lang tong ating table. Medyo mabigat yung table natin kasi nga solid wood tong nabili namin dati. Thrift shop lang namin nabili to pero solid wood maganda. Bali, 3 years na namin ginagamit. Talagang sturdy siya. And then dito, yan, tinanggal ko na yung washing machine. Ito, mabigat pala din to. Yan, tinanggal ko na sa lalagyan ng washing machine. Yung washing machine kasi dito sa UK, dito lang sa kitchen, di ba sa atin, sa labas ng bahay. So dito, yung washing area is yung washing machine nasa loob ng kitchen. And then, syempre itong refrigerator natin, dadali natin. Itong mga to, later na lang, babalikan na lang namin. At ako na lang ang magbubuhat papunta doon sa bahay. Kukonti-kontiin ko na lang pagdala doon sa ating bahay. Medyo si Santi, medyo nagagalit. Kasi kanina niya pa gustong lumabas at tinantay lang namin si Mami para at least ikot-ikot sandali tapos makakain siya doon sa Greg's. Kasi dito ngayon tayo sa bahay. Yan, nakapag first coat na sila pero it's a mess pa rin. Tapos yung internet dumating ngayon, kakabitan na nila ng internet. And then dito, ganun pa rin. Pero nakapagsimula din yata siya magpintura din. Ayan At doon sa taas, mamaya akyat tayo. Yan, nakapag first coat din sila dito. Dito dadaan yung mga movers natin. Inayos ko lang para hindi na ako humingi ng tulong sa kanila kasi para hindi maantala yung trabaho nila. Ako na lang nag-ayos. Kasi yung skip natin, hindi pa dumating. Kasi nga, yung roofer natin, ang tagal tinanggal nung scaffolding. So, yun yung taas natin. Nasimula na magpintura, tapos nakapaglagay na ng ilaw doon. Ayun yung isang ilaw natin. Maglalagay pa na isang ilaw din dito. Yan pa yung mga gagawin. Ito, papalitan din ng ilaw dito. Dito sa loob. Yan, pasok tayo. Kita nyo, na first coat na rin. Yan. Yan. Ganda-ganda na siya. Nagkakaroon na ng linaw. Yung pinapagawa natin. And then later on yung flooring. Medyo hirap lang, sobra. Kasi hindi natapos on time. Yung last day ng upa namin is 25. So talagang tiyaga-tiyaga, mga ilang linggo siguro na ganito tayo. Tapos tsaka natin maayos. Pero okay lang yan, di ba? At least may katapusan din naman, matatapos natin. Happy lang.
Pagod lang. Tsaka nakaka-stress din. Minsan nag-ano na kami ng mami niya. Kapagod. I'm sad. Hindi, tears of joy din. I'm sad. Pero yung stress, sobra. Dito kasi iba sila dito. Masyado silang hectic sa schedule kasi waste of time, waste of money sa kanila. Kaya medyo mapapaaway kayo sa mga gumagawa. Yan, kakasagutan kayo. Pero at the end of the day, mag-aayos din naman kayo. Yan. So, yan, yung gumagawa ng kuryente namin, medyo nakipag-away din sa gumagawa ng refurbishment natin. Yung roofer natin, pinabalik pa namin kasi may mga back job, yung mga ganun ba. Yun nga, kung may isang buwan pa siguro tayo na titira tayo doon sa kaso, parang 2 beses ka magbabayad ng council tax, medyo mahal. Kaya, we'll see. Tingnan natin kung paano magiging setup muna natin ngayon na ganito pa yung situation ng bahay natin. Second day ng paglilipat namin nila Santi. At yan, meron kami mga dinadalang mga bagay pang naiwan dito. Yung mga mabibigat tsaka malalaking items namin na dala na doon sa bahay. At hindi naman uulan, nilagay lang namin yung mga box doon sa labas. Kasi hindi pa nga tapos kasi nga yung bahay natin. At eto, kumuha lang kami ng push cart. At yan, nilalagay lang namin dyan. Tapos pupush lang namin hanggang doon sa bahay. Dadahan-dahanin namin ni Santi. Yung mga ganon, yung mga laruan namin, pwede ko naman buhatin. Magaang lang naman. Tsaka mas mabilis kami maglakad kung bubuhatin ko lang. Kasi yung pushcart na ganito, tsaka ang ingay kasi pinagtitinginan din kasi kami. Yan, nakakahiya din eh. Pero wala tayong magagawa. Talagang kailangan nating tiyagain tsaka sikapin na malipat natin pa yung mga natitira nating mga bagay na naiwan dito sa paglilipat natin doon sa bago nating at magiging permanent house na namin ni Mami at ni Santi. Alis na ulit kami ni Santi. Ito na yung huli dun sa mga plastic container na ganito na pinaglalagyan namin ng Hot Wheels na collection namin ni Santi. Tapos si Santi, tinutulungan niya lang din ako. Yan, nagdadala siya ng mga maliliit na things. Yan, medyo mabigat-bigat daw to. Kaya alis muna kami. Kaya dahan-dahanin namin hakutin lahat ng mga gamit natin dun sa kabilang bahay. Napagod na si Santi, nakabalik na kami sa biyahe namin. At pakita ko lang sa ito nga pala yung mga boxes na dinala din ng mga movers. Dito muna namin iniwan sa labas sa garden kasi reliable naman yung forecast dito na 3 weeks hindi uulan kasi summer nga dito sa United Kingdom. At kung napapansin nyo, may mga machines pa silang ginagamit dahil nire-renovate pa yung ating ground floor. Kasama yung kitchen, yung living area, yung lounge, saka yung sitting area. Yun nga yung magiging parang playroom namin ni Santi at saka yung man cave namin. Saka yung sa taas, may mga konting refurbishment lang silang gagawin. Kaya tinatapos na nila siguro sa tingin ko yung sa baba para at least makapag-move in na yung mga gamit namin. Ito nga pala yung gagamitin na laminate flooring. So binili namin to sa Wix. Isa tong local brand dito. Acacia Brown Oak yung gagamitin natin. Laminate flooring 10mm. Tapos maganda to pang busy area. So pang living room area tsaka bedroom. Tsaka pwede na rin siyang pang kitchen. Tapos yung kulay ng ating bahay for now is matte white. At ang balak nga ng mami ni Santi is gawing Egyptian cotton color yung pinaka mga walls. Medyo parang magnolia pero much darker color para bumagay dito sa brown oak na kulay ng ating flooring. Pero siguro later on na yon, lumain muna namin yung matte white kasi para at least magamit muna natin, madumihan muna natin, tsaka tayo magpa-repaint na lang later on. Madali lang naman magpa-repaint, kahit per room lang nila gagawin, okay lang naman. Kaya ito, mga 5 minutes, upupo muna kami, then biyahe na naman kami, kuha na naman kaming gamit dun sa inupa natin bahay. Dito kami dumaan ni Santi sa may Bloomfield Park. Yan, gusto niyo daw mag-swing sandali. Pabayaan ko lang muna, pagbigyan ko lang. Kasi napapagod din eh. Kasi pabalik-balik kami, lakad kami ng lakad. From there, going there din eh. Doon yung bahay natin, tapos doon yung inuupahan natin. Medyo malayo-layo rin. Kaya ako muna magpahinga. Nagutom na yung partner ko. Yan, kinain niya yung quarter pounder ng McDo. Share ko yung kagabi. Siya na lang ang kumain. At meron pa naman ako sinigang dyan, tsaka may sinaing pa ako. Yun na lang kakainin ko. Pahinga muna ulit kasi medyo mainit sa labas eh. Taas ng araw. Yan. Medyo yung food truck. So, meron kaming push cart para mas madali. Marami kaming may lalaman.
Yan si Santi, siya yung nag-guide sa akin kasi medyo malubak yung daan, hindi smooth. Palit daw kami ng duties and responsibilities, siya naman daw magtutulak, ako naman daw mag-guide sa kanya. Nasawa ring mag-guide sa akin. Ito nga pala yung ilaw na ilalagay natin sa living room tsaka dun sa dining area natin. Ganyang mga chandelier na parang naka-flat lang siya dun sa ano. Wala siyang drop. Yung drop niya yung pinaka-ganyan lang pero wala yung drop dito. Kasi masyadong mahaba. At sasayad dun sa ating sa ulunan. Kasi masyadong mababa na yun. Hindi naman kasi kataasan yung ceiling natin. Kaya kung maglalagay din kayo ng ganitong klaseng chandelier, make sure lang na flat to dun sa inyong kisame para yan lang yung drop. Andito na si Mami after 12 hours duty. At ito na yung worker niya. Kakain na. Andito kami ngayon sa Garden Grill. Isa tong Turkish restaurant. Para hindi na muna si Daddy magluluto. Pakita ko sa inyo yung mga in-order namin. Nauutusan ko yun. Mating na yung ilan sa mga order namin. Ito may kubus, tapos may salad, tapos syempre yung tomato na sauce nila, tsaka yun, Mayo. cream mayo. And then yung main course, susunod na nila. Dumating na yung calamari. Ewan ko kung sino kakain yan. Pag nakita ni Santi yan, patay kay Santi. Gusto rin ni Santi yan. Ito lang yata yung batang may autism na lahat kinakain. Lahat kinakain. Walang walang pili eh. Ano siya, wala siyang ano tawag doon sa pagkain? Pihikan? Hindi picky eater. Hindi siya picky eater. Hindi siya pihikan, hindi siya picky eater. Ano, kumakain ng vegetable. Oh no. Sa sobrang gutom ko, nakalimutan ko ipakita na sa inyo. Ayun yung nuggets and chips ni Sandy. Ganyan ang serving nila dito. Ubod ng dami. Ito lamb doner. Wala na kasing masyadong chicken na nandun sa parang nilulutuan yung pang shawarma. Puro lamb na lang. Kaya lamb doner na lang sabi nila sa amin. Yan. Tapos, meron pa kaming chocolate fudge na inaantay. Tinanong kami kung ibibigay na. Sabi namin mamaya na lang after nitong main course. Kain po tayo. A couch bed. Nakatapos na mo kami maglagpat. Thank you Jesus Christ. Thank you Lord God our Savior. At nakalipat na po kami nila sa auntie at ni Mami dito sa matatawag na talaga na yung bahay. Nandito kami ngayon sa master's bedroom namin. At hindi pa talaga tapos yung bahay. Kaya makikita nyo, makeshift lang yung ating kwarto ngayon. Kasi ginagawa pa yung iba, yung kwarto ni Santi. Kaya yan, ang kalat-kalat natin. Tapos hindi pa talaga sila tapos dito. Kaya pagkagising namin ng umaga, may gagawa pa rin bukas kahit linggo. Ipapako ulit yung kama natin. Tapos nilalagyan namin ng plastic na ganon. Kasi maalikabok. Tsaka move ulit namin itong mga gamit namin dito sa gitna. Yan. Binuksan lang namin yung bintana kasi pagka gabi naman dito sa UK, malamig naman. Kaya no need for air condition naman kahit summer. Pero dumaan din yung mga araw na sobrang init din talaga dito. Si Mami walang tulog, galing 12 hours duty. Tapos ang oras namin yung alas 3. Meron pa siyang morning duty. So 12 hours duty na naman siya. Siya yung pinakakawawa sa amin. At kami ni Santi, wala naman kaming pasok, makakapagpahinga kami. Pero ang gagawin namin bukas, syempre, hindi tayo makakapagluto dahil yung kusina natin, hindi pa natin magamit. Baka, yun, kumain na lang siguro kami sa Greg sa labas ni Santi. Yun muna yung pagkain namin. Kaya salamat po ulit sa panonood po sa channel po namin na family. At yan. At nagpapasalamat po kami at nag-subscribe po kayo sa channel. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, sana po mag-subscribe kayo. Yan, sinishare lang naman po namin yung development po ni Santi kasi nga may autism spectrum disorder siya tsaka yung buhay namin dito sa UK. Kaya thank you po ulit. Salamat po sa panonood. What will you say, Santi? Thank you. Welcome. Bye-bye po. Oh no.